Breaking news, Iran paubos na ang tubig habang nagpadala na naman ng mga anti-aircraft sa Iran ang China. Sa gitna ng matinding init at walang humpay na tagtuyot, ang kapital ng Iran na Tehran ay unti-unti nang nauubusan ng buhay, wala ng malinis na tubig. At ngayon, mismong presidente na ng Iran ang umamin na malapit nang maubos ang mga dam bago mag-Setyembre. Isang desperadong babala sa bansang ilang dekada nang nilalamon ng maling pamamalakad at ngayon, ang 12 milyong tao sa lungsod ay nasa bingit ng isang trahedyang hindi pa nila nararanasan. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Inamin mismo ng presidente ng Iran na malaki ang problema ng Tehran dahil wala na itong malinis na tubig. Binalaan ni Masoud Pezeshkian na kung walang agarang tulong, mauubos ang tubig sa mga dam ng kapital bago mag-Setyembre. Ito ay nangyayari habang hinaharap ng Iran ang pinakamatinding tagtuyot sa loob ng 60 taon kung saan bumaba ng 45% ang ulan. Ipinapakita ng krisis na ito ang dekada-dekadang maling pamamalakad ng gobyerno na nagpalala sa natural na tagtuyot hanggang maging pambansang sakuna. Sinabi ng Iranian President sa state media na seryoso ang sitwasyon at nagtatrabaho nang walang tigil ang mga otoridad para maglipat ng tubig mula sa ibang dam, pero inamin niya na baka hindi sapat ang mga emergency measures na ito. Ang dam reserves ng Tehran ay nasa 42% lang ng total capacity sa buong bansa. Tanging 23.56 na bilyong metro kubiko ang pumasok sa mga dam ngayong taon kung saan bumaba ng 42% kumpara sa nakaraang taon. Ipinapakita ng mga numerong ito kung gaano kalala ang sitwasyon. Sa katunayan, isinara ng Iran ang mga opisina ng gobyerno sa 16 na lalawigan para makatipid ng kuryente sa gitna ng 50 degrees Celsius na heatwave. Nagkaroon din ng rolling blackouts na nakaapekto sa mga pumping station ng tubig kaya mas lumala pa ang kakulangan. Kinumpirma ng Tehran Water Company CEO na si Mohammad Taqi Hussein Zadan na aabot lang hanggang late September ang tubig sa kapital kung patuloy ang kasalukuyang konsumo. Nanawagan siya sa mga mamamayan na bawasan ng hindi bababa sa 20% ang paggamit ng tubig kung hindi ay haharap sila sa planadong pagbawas ng supply. Mas malalim pa ang mga pagkukulang ng gobyerno kaysa sa simpleng pagbabago ng panahon. Ayon sa climate researcher na si Nasa Kurami sa Deutsche, ubos na ang lahat ng ilog at pinagkukunan ng tubig sa loob ng 100 kilometro mula sa Tehran. Dinagdag pa niya ng diretsahan, alam na lahat ito noon pa, pero walang ginawa ang gobyerno. Kumukuha kasi ang Iran ng 54 na bilyong metro kubiko ng groundwater kada taon kahit may limit na 48 bilyon. Habang umabot na sa around 800,000 ang mga balon at marami dito iligal na hinukay simula noong taong 2000. Kinokonsumo ng agrikultura ang 70% ng tubig sa Iran pero nag-aambag lang ito ng 10 hanggang 12% sa GDP. Patuloy pa ring sinusuportahan ng gobyerno ang mga uri ng farming na matindi sa tubig at konektado sa military provisioning. Dahil sa sobrang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa, lumulubog ng 30 sentimetro bawat taon ang ilang bahagi ng Tehran. Nasa bingit din ng tuluyang pagkatuyo ang Lake Hermier bago matapos ang summer. Binalaan ng senior environment official na si Ahmadreza Lahijansed na posibleng tuluyang mawala ang iconic na lawa at walang inaasahang pagbalik ng tubig pagdating ng autumn. Ibinunyag naman ng Energy Minister na si Abbas Al-Yabadi na nakikipagnegosasyon ng Iran para mag-angkat ng tubig mula sa Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan at Uzbekistan. Ipinapakita ng pag-amin na ito kung gaano nakalala ang sitwasyon at kapabaya ang kanilang gobyerno. Binalaan ng CEO ng East Azerbaijan Water Company na ang Tabriz ay may mas mababa pa sa 3 buwan na supply ng inuming tubig. Nagbubunga ang krisis ng mas malalaking problema sa buong Iran. Sa katunayan, nagkaroon ng mga protesta dahil sa kakulangan ng tubig at kuryente kasama ang mga akusasyon na dinadala ang tubig sa mga pribadong interes na protektado ng mga opisyal.
Nanganganib din ang produksyon ng pagkain dahil pumapalya ang mga irrigation system at napuputol ang kuryente na kailangan sa pagsasaka. Posibleng lumipat sa mga lungsod ang mga tao sa probinsya na lalo namang magpapabigat sa kakulangan ng tubig sa mga urban areas. Humihiling ang gobyerno sa mga mamamayan na bawasan ang konsumo habang hindi naman inaayos ang dekada-dekadang maling pamamalakad. Ang mga infrastruktura na ginawa para sa mas maliit na populasyon ay hindi na kayang tugunan ang kasalukuyang pangangailangan ng Tehran. Ito ay malinaw na malaking kabiguan sa pamamahala para sa isang gobyerno na hindi kayang panatilihing may ilaw at may tumutulong tubig ang kanilang kapital. Para sa United States, ipinapakita ng krisis sa tubig ng Iran ang pangunahing kahinaan ng gobyerno nito. Ang isang pamahalaan na hindi kayang magbigay ng basic services sa kapital ay humaharap sa seryosong tanong tungkol sa katatagan nito. Dapat panatilihin ng Amerika ang pagpapatupad ng sanctions habang minomonitor kung paano maapektuhan ng krisis na ito ang galaw ng Iran sa rehiyon. Ang aral para sa US infrastructure planning ay malinaw. Ang seguridad sa tubig ay nangangailangan ng tapat na pag-uulat, hindi political spin. Ang mga pinuno ng Iran ang lumikha ng krisis na ito dahil sa korupsyon at kapabayaan. At ngayon, ang 12 milyong residente ng Tehran ang direktang humaharap sa mga epekto nito. Samantala, kaka-deliver lang ng China ng advanced missile defense systems sa Iran sa pamamagitan ng isang sikreto at lihim na kasunduan. Nangyari ito habang parehong nag-aalala ang mga opisyal ng Amerika at Israel sa hakbang ng Beijing na armasa ng Tehran matapos durugin ng matitinding airstrikes ng Israel ang depensa sa himpapawid ng Iran. Ayon sa Arab intelligence sources na nakausap ng Middle East Eye, ilang HQ-9B surface-to-air missile batteries ang dumating sa Iran matapos ang Hunyo 24 na ceasefire. Ipinapakita ng timing na ito ang kalkuladong galaw ng China para samantalahin ang kaguluhan sa rehiyon habang nanonood lang ang Amerika. Nawala sa Iran ang mga kritikal na radar installations at missile bases matapos ang 12 araw ng pambobomba ng Israel nitong tag-init. Ang mga sandatang galing sa China ngayon ang muling magbabalik ng kakayahan ng Tehran na banta sa mga puwersang Amerikano at mga eroplano ng Israel na nag-ooperate sa rehiyon. Kumpirmado ng mga defense analysts na ito na ang pinakamatapang na military support ng Beijing sa Iran hanggang ngayon. Kayang tamaan ng air defense system na ito ang mga target hanggang 250 kilometro ang layo. Plano ng Iran na ilagay ang mga missile batteries na ito sa paligid ng mga nuclear facilities at military bases. Ayon sa intelligence reports mula sa Defense Security Asia, nilampasan ng kasunduang ito ang mga Western sanctions gamit ang direktang barter arrangement, palit langis kapalit ng advanced weaponry. Nahaharap ngayon si Secretary of Defense Pete Hegseth sa agarang tanong kung paano naipadala ng China ang mga sistemang ito nang hindi natutuklasan. Parehong walang pahayag ang Beijing at Tehran tungkol sa transfer na ito. Pinananatili ang strategic ambiguity habang ginagawa ng operational ang mga armas. Dumating ang mga missile ilang linggo lang matapos magbabala si Presidente Xi Jinping tungkol sa kaguluhan sa Middle East. Sinabi niya kay Russian President Vladimir Putin noong ika-19 ng Hunyo, kung magulo ang Middle East, walang kapayapaan sa buong mundo. Pero sa halip na mag-promote ng stability, pinili ng China na armasan ang pinaka-agresibong bansa sa rehiyon. Tumanggap ng training sa HQ-9B ang mga puwersa ng Iran mula sa mga Chinese military advisors. Ayon sa mga regional sources, gumagamit ang system ng advanced radar technology na kahawig ng Russia's S-300 pero may mga improvements base sa mga aral mula sa labanan sa Ukraine. Ibinibigay nito sa Iran ang kakayahang mag-detect na wala sila noong mga airstrikes ng Israel. Napansin ng mga Western analysts na maganda ang performance ng HQ-9B para sa Pakistan laban sa mga eroplano ng India. Masusing pinag-aralan ito ng Iran bago sila humiling ng Chinese system kaysa sa naantalang Russian alternatives. Ipinapakita ng Oil for Weapons Arrangement kung paano pumapalpak ang sanctions kapag direktang nagtutulungan ang mga magkakampi. Nagpapadala ang Iran ng crude oil sa mga port ng China habang ipinapadala naman ng Beijing ang military hardware pabalik. Gumagawa ang kalakalang ito sa labas ng dollar-based systems kaya hindi gumagana ang traditional enforcement tools laban sa mga bansang matitigas ang ulo sa sanctions.
Kaharap ngayon ni President Trump ang isang China na lantaran ng sumusuway sa interes ng Amerika sa pamamagitan ng pag-armas sa Iran. Ang delivery ng HQ-9B ay kasunod ng mga ulat ng pagdating ng Chinese missile components sa Iran ngayong taon. Nagbibigay din ang Beijing ng guidance systems, radar equipment at technical expertise na nagpapalakas sa kakayahan ng Iran sa paggawa ng sariling armas. Ayon sa mga Israeli officials, sa pribadong pag-uusap, nag-aalala sila na humihina na ang kanilang air superiority sa himpapawid ng Iran. Malaking banta rin kasi ang HQ-9B sa mga 4th generation aircraft kahit na may lamang pa rin ang mga F-35 stealth fighters laban sa Chinese system. Kailangan ng Iran ang mga sandatang ito matapos mawalan ng napakaraming air defense sites dahil sa precision strikes. Ipinapakita ng delivery na ito ang lumalaking kumpiyansa ng China sa paghamon sa kapangyarihan ng Amerika sa militar. Kalkulado ng Beijing na mas mahalaga ang kanilang energy needs kaysa sa panganib ng banggaan sa Washington dahil sa arms transfers sa mga bansang may sanctions. Ito ay tanda ng bagong yugto sa military cooperation ng China at Iran na banta sa stability ng rehiyon. Ngayon, humaharap ang mga puwersa ng Amerika na nakabase sa Gulf sa mas malakas na air defenses ng Iran. Kaya nitong targetin ang cruise missiles, drones at mga eroplano na dati ay malayang lumilipad sa himpapawid ng Iran. Ipinapakita ng desisyon ng China na armaduhan ang Iran habang nananawagan ng kapayapaan ang tunay na strategic intentions nito sa Middle East. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang isang bagay. Ang kinabukasan ng Iran ay nakasabit sa manipis na sinulid, isang bansa na halos mawalan na ng tubig at ngayon ay may bagong sandata mula sa isang kapangyarihan na handang suwayin ang buong mundo. Habang patuloy ang mga krisis, protesta at kaguluhan, tanong na lang ng marami, gaano pa katagal bago tuluyang sumabog ang sitwasyon? At kapag dumating ang oras na iyon, hindi lang Iran ang tatamaan, kundi buong rehiyon at posibleng buong mundo.